Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, Nagan Smith din naman. At bago natin sagutin ang nagpakilalang user, ang katanungan niya ay yung kanyang paano ba i-repair ang firing pin 22. Ganyan din kasi nangyari sa amin, umiksi na ang firing pin kaya hindi na pumuputok. Okay, at bago ko yan sagutin, babati muna ako sa inyo ng isang mapagpalang araw. Lalo sa mga OFW, sa mampanig kayo ng mundo, tanghali, hapon o gabi dyan. Sana tayo na sa mabuting kalagayan, malakas ang ating pangatawan at wala tayong karamdaman. Okay, at bago tayo magpatuloy ay gusto ko lamang sabihin sa inyo na marami na tayong videos na in-upload. At kung kayo may mga katanungan, panoorin muna, tingnan muna ninyo aking mga videos. Baka yung kasagutan ay nandun na sa mga videos para hindi na tayo nagpapaulit-ulit. Kamukha nitong tanong ni user, ito ay maraming bisis ko nang ipinaliwanag. Pero bibigyan ko pa ng mas malinaw na kasagutan ngayon. Okay, at lagi kong sinasabi, wag na ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay nandito sa abroad. Dito ako nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range ng Kuwait. Para wag na kayo magtatanong na magpapagawa kayo sa akin ng baril. At wag na rin kayo magtatanong kung may binibenta akong baril sapagkat no for sale po. Okay, at please lang kung manonood kayo ng aking mga videos. At ako nagpapasalamat sa mga nanonood na aking videos. At mga kumari lang ay wag ninyong skip ang mga ads sapagkat yung kinikita dyan ang ating YouTube channel ay itinutulong natin sa ating mga estudyanteng beneficiaries. Okay, thank you sa inyong lahat. At bago natin sagutin yan, ay may nagpapa-shoutout lang. Shoutout kay si Milo Maranan. Ang sabi niya, kay Elmer, magandang umaga. Pa-shoutout ho sa dalawa kong apo, kay Love ng Papa at kay Nicole Di Papa. Okay, from Milo Maranan, shoutout sa kanyang dalawang apo na dalawang apo, kay Love ng Papa at kay Nicole Di Papa. Okay? Ganon din may nagpapa-shoutout pa dito. Si Pern Jenny. Ang sabi ni Pern Jenny, pa-shout out naman po dito sa amin, Sir Jennifer Melendres po. Ako from Jennifer Melendres from Tubod, Carmen, Davao del Norte. Okay. Shout out sa iyo, Jennifer Melendres, at lagi daw siyang nanonood nating mga YouTube videos. Maraming salamat sa iyo. Ganon din kay Mr. Someone Ride. Shout out sa iyo, Mr. Someone Ride from Kalumpit, Bulacan. Okay, ayan, at bibigyan na natin ng kasagutan ang problema ni nagpakilalang si user. Okay, checkin muna natin ang ating baril. Okay, wala siyang bala. Okay, hindi basta-basta may videos tayo kung paano checkin ang haba ng kung tama ba ang ating firing pin. At titingnan muna ninyo kung ito ay may alog paatras, kung maalog ito paatras pabanti, dahil minsan kaya hindi pumuputok, ito ay may alog paatras pabanti ganon. So lumalayo yung bala pagka may salyada. Okay, para malaman natin kung saan ito ang firing pin ng revolver. Kung dito ba tayo magdadagdag ng pagpapahaba o dito tayo magdadagdag ng pagpapahaba. Ganito yan. Pero pwede naman itong abunuhan ng acetylene welding. Hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo sapagkat hindi rin pumapayag si YouTube. So explain ko na lang sa inyo. Pwede itong dagdagan ng abunuhan ng kaunting patak dito lang. So ang gagawa nito yung mga professional na welder ng acetylene, dahil maliit lang yan, matutunaw yan.
Okay, paano mo malalaman na dito ka magdadagdag o dito ka magdadagdag? Yun ay kung nagtitipid ka. Dalawa kasi ang option dyan. Pwede mo itong palitan, magpagawa ka sa machine shop o padagdagan mo. Ngayon, andi dito yung isang baril na titingnan mo, kamukha nung ginawa ko, titingnan mong ganyan kung ilalabas ko yung ano. Okay, baka mapagkamalanin yung paltik ito dahil ang original hindi mo makakalabit pagka nakalabas ang bala. Para mo makalabit, ito ay iyong iatras. Yan, iatras mo yan. Makakalabit mo yan. Pag nakalabit mo, di makikita mo na dito yung firing pin. Ayan o. So, makakalkula mo kung maiksi ba yung firing pin. At kung yan ay maiksi, titinan mo nga kung saan ka magdudugtong, sa unahan ba o sa hulihan. Okay, ganito yan. Pagka inano mo to, okay, pagka ikinak mong ganyan yan, pagkatapos ay iyong sinundot itong firing pin dito, at nakita mo na pag sinundot mo ay nadadagdagan pa ang haba niya. Kumbaga, masisilip mo, nadadagdagan pa ang haba niya. Ibig sabihin yan, ang napudpud niya ay yun dito. Napudpud niya yun dito. So, dito ka ngayon magpapadagdag. Pwede mong anuhan niya ng acetylene. Ang gamitin nyo ay spring wire. Spring wire. At paggamitan mo ng borax para kumapit. So, dito mo anuhan yan. Pero dapat yan ay susukatin bago mo pa-weldingan, ay susukatin mo muna ang haba, saka mo palalagyan ng 1 mm lang. Wag nang haba pa sa 1 mm, 1 mm lang ipapadagdag ang ano. So pag na-weldingan yan, natural yan, kikilin mo na lamang yan, pagtiyaga mo na lamang kikilin yan, pwede naman yan, pantayin mo na lamang ng kikil na maliit. Okay? Para hindi na pwede rin naman sa turno yan, pero gagastos ka pa. Pwede naman yan, at yan ay susukatin mo. Ganon. Ngayon, kung sinundot mo naman na ganon, at sa tingin mo ay talagang maiksi pa rin, makikita mo yung dulo yung dulo dito. Okay, bubuksan natin para makita natin. Yan. Para makita natin yan. Pag inano mo dito at nakita mo na talagang makakalkula mo na maiksi pa rin, ay pupwedeng dito ka paiputan mo ito, kumbaga salitang kanto. Papatakan mo ito ng maliit na welding. Tapos, kuha ka rin ng needle file o kaya kikil na maliit at tiyagain mo siyang kikilin at wag mo ipapantay mo rin sa laki dito at medyo ira-round mo na lang yung dulo. Pero kukunin mo rin ang sukat kung ilan ang naidagdag mo, dahil pag yan ay sumubra naman ng haba ay ganito ang mangyayari sa inyong basyo. Yan o, nabubutas. So, pag yan ay nabubutas, minsan ito ay hindi mo dumidikit na dyan. At delikado rin dahil may lumalabas ditong apoy, backfire ang tawag doon, ay delikado rin, baka makadisgrasya. So, wag yung masyadong mahaba. Okay? Ganyan. Titignan mo, at minsan yan ay dumidikit dyan, lalong hindi mo maiikot yung bula. So, ganon. At kung gusto naman ninyong magpagawa sa machine shop, ano naman ang materialis na dapat ninyong gamitin? Kung humanap kayo ng mga ganito, ito ay barbula ng mga makina. Maraming size ito, may malaki, may maliit. Ito ang the best na tinuturno ko pag ako'y gumagawa ng firing pin. Pero hindi ko lang pinipakita dito sa YouTube dahil hindi naman pinapayagan ng Sinasabi ko lang sa inyo kung anong materialis ang the best na maging firing pin. Ito, the best ito. Makunat kasi ito, makunat.
Yung iba matigas pero malutong. Ito matigas na, makunat pa, hindi basta-basta na napuputol. Okay? So, ang bakal hindi basta matigas, crunchy naman. Matigas nga, crunchy naman, di madaling maputol. Ito makunat ito, subok ito. Ito ay barbula. Maraming mga sizes nito. May maliliit nito sa mga maliliit na makina. Ito hinihingi lang sa mga mekaniko, tinatapon lang ito. Sa mga junk shop, marami yan. So, ayan, ang masasabi ko sa inyo. At madali lang naman itong, kung ako sa inyo, kisa sa magpa-welding ako nito, ang advice ko ay magpagawa na lamang kayo ng bago. So, padagdagan na lamang ninyo ng kaunting haba, kung saan sabihin lang ninyo sa gagawa na, sir, dito ninyo dagdagan ng 1 mm. Okay? O di kaya kung kalkulado naman ninyo, kasi hindi ko masasabi kung saan kayo magpapahaba eh. Pag sinabi mo naman, sir, dito kayo magdagdag ng ng 1 mm. O kung gusto naman ninyo, magdagdag kayo dito ng half millimeter. Okay? At dito half millimeter. Pwede rin yun. Okay? Sana nasagot ko yung katanungan ni user. Hindi ko lang pwedeng ipakita yung actual na paggagawa, pero sana naliwanagan kayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muling mga videos natin, at marami pa tayong sasagutin na tanong. Please share lang yung ating mga videos. At sa mga kung bago pa kayo sa aking YouTube channel at kayo ay may mga problema sa inyong mga firearms na gusto ninyong bigyan ng kasagutan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Please subscribe and share. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating videos, at mag-iwan ako sa inyo ng isang katagang God bless us all. Thank you very much.